Marami sa ating mga kababayan ang naniniwala sa bisa ng mga anting-anting at agimat. Ano nga bang dahilan ng kanilang paniniwalang ito sa mga anting-anting? Alamin sa report ni Bien Manalo. Bahagi na ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino ang paniniwala sa mga anting-anting o agimat. At isa ang simbahan ng Quiapo sa Maynila sa mga lugar kung saan makikita ang karamihan sa mga anting-anting o agimat. Kaya't bukod sa pagsisimba sa Quiapo, marami rin sa mga Pilipino ang naniniwala at bumibili ng mga anting-anting. Kabilang dito ang ilan sa ating mga kababayan na nawawala na ng pag-asa at tanging sa mga anting-anting kumakapit sa paniniwalang mabibigyan siya ng swerte. Sa gilid ng simbahan ng Quiapo, nagkalat ang samut-saring mga panindang anting-anting, mga pangontra at pampaswerte. May mga pangontra umano sa inggit, usog, sapi at disgrasya sa paglalakbay. Meron din namang mga pampaswerte sa negosyo, karera at maging sa pag-ibig. Sa murang edad, namulat na si Mark Anthony Recolitano sa pagtitinda ng mga anting-anting sa Quiapo. At nang mamatay ang kanyang ama, siya na ang sumunod sa yapak nito. Aniya, kahit sa modernong panahon, marami pa rin ang tumatangkilik sa mga anting-anting. Karamihan ay galing pa umano sa malalayong probinsya at dumarayo sa Quiapo para makabili ng mga ito. Medyo mabenta. Depende rin sa mga suki mo, ganyan. Pa may dumarating ng mga ibang tao na naghahanap ng mga medalyon, dito naman pumunta sa Quiapo. Kalimitan ko sa ibang lugar eh. Minsan probinsya, minsan sa Iloilo, may Batangas, merong Isabela. Iba-iba ang mga bumibili sa amin, mga suki namin. Dumadaan lang dito pag Holy Week. Saka pag dumadaan sila dito, marami nang bili. Halos 5 dekada namang gumagamit ng anting-anting si Marieta Terona. Minana pa raw niya ito sa kanyang mga magulang. Paniniwala kasi niya, nagdadala ang mga ito ng buenas sa kanyang pamilya at negosyo. Kasi boto kami sa Nazareno eh. Kailangan meron kami mga pangkontra. Ganun lang siya, hindi naman masama eh. Tsaka pampaswerte sa mga paninda namin. Para swerte po, sa mga bad spirit po rin to, maganda sa lalagay mo sa business, sa wallet, para layo ka sa mga disgrasya. Ganun lang po siya. At ngayong mahal na araw, naniniwala rin si Marieta na ito ang panahon na mas malakas ang bisa ng mga anting-anting gaya ng sa kanya. Nais din daw niyang maipamana ang mga ito sa kanyang mga apo. Paano nga yung mga umuuwing mahal na araw? Kailangan yan. Pangkontra sa mga probinsya, magsisiuwi sila. Kailangan meron kami mga ganito. Kahit ilagay mo sa wallet, sa kwintas, maganda yan. Kaya kumbaga naniniwala lahat kami dyan. Para medyo malayo rin sila sa disgrasya. Kasi minsan kung saan din sila nagpupunta, kahit sa mga apo pwede yan. Pero para kay Mark Anthony, ang mga anting-anting ay gabay lamang. Mahalaga pa rin ang matatag na pananampalataya at pananalig sa may kapal. Nasa kanila yun eh, kung gusto nilang maniwala o sa hindi. Kung hindi ka naniwala sa isang bagay na binili mo, huwag ka nang bumili. Kasi wala rin sa isa eh. Pero kung naniwala ka sa isang bagay na binili mo, nagkakaroon ng buhay. Kung paniniwala mo sa Diyos din. Kasi ito, medalyon to, St. Benedict Santo Papa yan. Ito naman, hindi naman masama yung medalyon na yan eh. Parang ginagawa mo na lang yan, parang patnubay mo lang sa paglalakbay mo, sa negosyo mo. Kunyari, nawawala ka ng sa negosyo, parang lubog na ang negosyo mo. Nagbibigay lang sa'yo ng buhay para lumakas. Ikaw din nagbibigay ng buhay sa negosyo mo. Bagamat batid ng simbahan ang paniniwala ng ilan sa mga anting-anting, may kalayaan pa rin silang makapagdesisyon base sa kanilang paniniwala. Dahil malinaw naman ang turo ng simbahan tungkol sa paniniwala sa Diyos. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.